ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Bus, wasak ang harapan matapos sumalpok sa dump truck sa NLEX. Ilang pasahero, sugatan. 4 na bus company, pinadalhan ng show cause order ng LTFRB dahil sa umano'y illegal na operasyon ng terminal sa Pasay City. Integridad ng online voting, dinipensahan ng COMELEC kontra vote buying. Sa MBC TV correspondents, bus driver nagpositibo sa surprise drug test sa Davao City. Sa MBC TV Sports, PVL star CC Rondina at Bernadette Pons magbabalik sa beach volleyball para sa 2025 SEA Games. At sa Showbiz Pattern, bassist ng December Avenue nagpaalam na sa Panda matapos ang 17 taon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nagkayupi-yupi ang harapang bahagi ng isang pampasaherong bus kasunod ng karambola at sumalpok sa isang dump truck sa kahabaan ng NLEX sa bahagi ng Valenzuela kagabi. Isa lamang ito sa pinakabago sa humahabang listahan ng mga trahedya sa kalsada ngayong Semana Santa. Una sa balitang yan, si Kyle Bulias. Nayupi ang unahang bahagi ng bus na ito matapos itong mabunggo ang isang dump truck habang binabaybay ang kahabaan ng North Luzon Expressway kagabi. Ayon kay Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation, nangyari ang aksidente sa bahagi ng Torres Bogallion Bridge sa Valenzuela. Binabagtas aniya ng pampasaherong bus ang ika-4 na linya ng southbound lane ng NLEX nang bigla itong lumipat ng linya. Dito na unang nasagi ng bus ang isang closed van at pagbalik nito sa lane 4 ay nabunggo na nito ang nasa unahang dump truck. Sa kabutihang palad ay wala namang napuruhan sa aksidente pero 2 pasahero aniyang kinailangang isugod sa ospital. Batay sa initial investigasyon, wala namang mechanical problem ang naturang bus at sadya lamang mabilis ang takbo nito. Sa initial investigation, wala naman pong problema dun sa bus. Even yung brake niya sa pagkaka-report, wala namang problema. Ito lang talagang driver, yun nga po, biglang nagpalipat-lipat po ng lane at hindi siya nag-maintain ng safe braking distance. So, actually, mataas-taas yung statistics po natin ganyan na ang dahilan ay rear end po kasi hindi po nag-maintain ng safe braking distance po yung mga sasakyan sa kanilang sinusundan na to. Kaugnay nito, pinasuspindi muna ni Transportation Secretary Vince Dizon ang operasyon ng naturang bus company habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, nagpaalala naman si Ignacio sa mga bumabiyahe at babiyahe pa lamang ngayong Semana Santa na tiyaking nasa kondisyon ng mga gagamiting sasakyan at laging sumunod sa traffic regulations upang maiwasan ang anumang uri ng aksidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-inspeksyon naman si Department of Transportation Secretary Vince Dizon at iba pang mga opisyal sa Ninoy Aquino International Airport upang siguruhin ang maayos na biyahe ng ating mga kababayan ngayong mahal na araw. Kabilang sa tiningnan ng kalihim ang bagong 6 na immigration counter na eksklusibo para sa mga overseas Filipino workers. Tinatayang aabot sa 1.180 milyong pasahero ang inaasahan sa NAIA mula April 13 hanggang April 20. May karagdagang personnel na idineploy sa mga check-in counter at activated na rin ang mga measures ng New NAIA Infrastructure Corporation kasama ang partner agencies. Meron na rin mga assistance desk na nag-ooperate round the clock sa lahat ng terminal ng NAIA na tinatauhan ng mga airport personnel, medical team at ng uniformed officers.
Pinadalhan naman ng show cause order ng Department of Transportation ang 4 na bus o bus company dahil sa umunoy illegal na operasyon ng terminal sa EDSA Pasay. Ang mga detalye ay hatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Ms. Kay, ipinatatawag na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 4 na kumpanya ng bus dahil sa illegal umanong operasyon ng isang terminal sa EDSA Pasay. Sa ambush interview sa Ninoy Aquino International Airport, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na mag-i-issue na ng show cause order ang LTFRB ngayong araw. Binalaan ng talihim yung mga bus company na malalagot kung hindi susunod sa patakaran, lalo pangat kaligtasan kasi noong ating mga kababayan ang nakasangkalan. Kahapon, sorpresang inimbestigasyon ng DOTR Secretary ang mga bus terminal sa Pasay City at na-discover niya mismo yung umano'y illegal na operasyon ng isang bus terminal na nasa isang bakanting lote lamang at naglagay pa ng trapal hintayan ng mga mananakay. Hindi naman itinatigil pa yung operasyon dahil bukod sa pati pa yung investigasyon. Sinabi ni Dizo na marami na yung mga pasahero na nakabili sa kanilang ticket uwi sa kanilang mga lalawigan. Bukod sa mga bus company, kinumpirma niya rin na inisyuhan din ng show cause order ng Maritime Industry Authority o ng Marina ang isa namang shipping line dahil sa hinihinalang overloading ng kanilang biyahe mula Batangas patungong Romblon. Pakinggan natin si Dizon. Cause order ang Marina against Montenegro shipping line dun sa hotel ng Batangas. So, sinasabi ka natin na sana siseryosohin tayo itong mga bus companies at mga shipping line na seryoso tayo sa sinasabi natin, orders natin na walang overloading at aagagaan ang ating mga pasahero sa bus at sa barko. So, hindi po tayo nagbibiro dito kung sinasabi natin tayo'y magpapadaga ng show cause, tayo'y magsususpinde, hindi po tayo nagbibiro. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Tiniyak naman ng Highway Patrol Group o HPG na all out ang kanilang deployment para o sa harap na nagpapatuloy na Holy Week Exodus. Kabilang raw sa mga tututukan ng kanilang hanay ay ang kaligtasan ng mga pasyalan, terminal, simbahan at mga pangunahing kalsada sa bansa. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Kasabay ng inaasahang dagsa ng mga motorista at manlalakbay ngayong Semana Santa, tinodo na kung ilarawan ng Highway Patrol Group ang kanilang deployment sa iba't ibang key areas sa bansa. Ayon kay PNP-HPG spokesperson, Police Lieutenant Nadami Malang, nakatao ang mga ito sa mga transportation hub, bahay-sambahan, major thoroughfares at iba pang pampublikong lugar. Talagang tinodo ng HPG yung ating pong mga personnel, even yung mga ating admin personnel ay hinugot po ng ating pong direktor para ibuhos sa ating pong mga lansangan. Bahagi sila ng higit 40,000 police deployment sa buong hanay ng pambansang pulisya sa buong kapuluan, pero partikular na tutok ng HPG ang matiyak ang maayos sa traffic management, kaligtasan sa pagbiyahe at quick response sakaling magkaroon ng emergencies. Nauna nang nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga motorista na iwasang maging kamote sa harap ng mga banta ng road rage at iba pang insidente. Sabi ni Malang sa DZRH News, kabilang sa mga hakbang na ginawa ng pulisya ay ang maagang seminar at education campaign sa ilang nasa kalsada. Partikular kasi umanong namomonitor ng unit tuwing panahon ng Holy Week break ang mga paglabag gaya ng pagsuway sa traffic signs at reckless driving. Hindi pong sinusunod, pero may mga pagkakataon din talaga na yung mga disregarding ng traffic signs ay isa sa mga talaga ding number one na nahuhuli at naitatala po ng HPG sa ngayon. Pero muli, ito po ay talagang tinutukan pa ng HPG para at least po mapababa po natin or masecure po natin na talagang wala pong mapapahamak. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Pagtatama lamang po, hindi po DOTR ang nagpadala ng show cause order para po sa 4 na bus company dahil sa umunoy illegal na operasyon ng terminal sa EDSA Pasay. Bagkus ang nagpadala po nito ay ang LTFRB. Samantala, suspendido na ang trabaho ng mga empleyado sa gobyerno simula 12 noon o tanghali bukas, Miyerkules Santo. Kasunod ito ng inilabas na Memorandum Circular Number 81 ng Malacanang na nagdedeklara ng half-day at work from home arrangement sa mga kawani ng gobyerno mula alas 8 ng umaga hanggang 12 noon. Layon nito na mabigyan ng sapat na panahon ang mga manggagawa ng pamahalaan upang makauwi sa mga probinsya at magkaroon ng panahon sa kanilang pamilya. Gayunman nilinaw ng Malacanang na hindi kasama sa half-day at work-from-home setup ang mga manggagawa ng gobyerno na naghahatid ng basic and health services at disaster response. Dinipensa naman ng Commission on Elections o COMELEC ang integridad ng online voting upang labanan ang banta ng vote buying para sa darating na halalan sa 2025. Ang pahayag ng COMELEC alamin sa report ni Dustin Bayog. Nagpaliwanag ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay sa kumakalat ang isang Facebook post ng isang overseas Filipino worker sa Singapore na gumamit ng online voting and counting system o CVS. Sa isang pahayag, nilinaw ng COMELEC na walang dapat ikabahala sa integridad ng online voting system dahil binabasa lamang nito ang mga pangalang binoto ng isang botante, kaiba sa makikita sa encrypted script. Dito nagugat ang viral post ng overseas worker na si Jefferson Salazar Bonoan kung saan mayroong lumitaw na ibang pangalan ng mga kandidato na hindi niya naman raw binoto. Sa paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia sa DZRH, ang mga nakitang pangalan kapag pinindot ang QR code ay bahagi lamang ng encrypted script kung saan nandun lahat ang pangalan ng kandidato at party list upang masiguro na hindi ito magagamit sa vote buying o vote selling. At talagang yun po ay kasama sa security para hindi po ito matamper, hindi po ito kung sakasakaling ito ay may intercept o interrupt or whatever, yan po sa Angel ay hindi po nila mababasa yung mismo eksaktong mga pangalan ng kandidato. Naandun po sa encryption na yon ang lahat ng names ng mga kandidato nakaspread na pagpipilian, yung po 66 na senador at yung po 155 na mga candidates for party list. Layon din ito na hindi malaman ng sino man ang binoto ng isang botante, gayon din na maiwasan na bagkuhan ng larawan sa mga resibo na siyang ipinagbabawal sa batas. Sinisiguro rin ng komisyon na dumadaan sa beripikasyon ng mga boto at tiniyak na kasama ang mga ito pagdating ng bilangan. Noong April 13 ay nagsimula na ang pagboto para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa na matatapos hanggang May 12 o mismong araw ng eleksyon. Samantala, ongoing pa rin ang pre-enrollment ng mga rehistradong overseas workers kung saan ayon kay Chairman Garcia ay umabot na sa higit 61,000 voters na tatagal lamang hanggang ika-7 ng Mayo. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naispatan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na naglalayag sa bahagi ng Batanes sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa kaninang umaga. Sa report kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, nakita ang Chinese research vessel na Chongshan Dashui pasado alas 8 ng umaga sa layong 78.21 nautical miles northeast ng Itbayat, Batanes. Kaagad i-deploy ang PCG Islander 4177 upang i-monitor at i-radio challenge ang nasabing vessel. Ngunit sa kabila ng serye ng radio communication, walang natatanggap na sagot ang PCG. Gate ng PCG, illegal ang pagsasagawa ng marine scientific research ng naturang Chinese vessel habang nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Sa mundo ng volleyball, back to the sands ang dalawang PVL stars na sina Cici Rondina at Bernadette Pons dahil muli silang makikita sa aksyon ng beach volleyball o volleyball para sa 2025 Southeast Asian Games. Muling masisilayan ang si Pons duo na kapwa galing sa bronze at gold medal match ng 2024-25 PVL All-Filipino Conference. Narito ang report ni Matchpoint, Mili Borja. Kumpirmado na ang pagbabalik sa beach volleyball ng tambalang Bernadette Pons at Cici Rondina para sa 2025 Southeast Asian Games.
kapwa nakatuon sa indoor volleyball ang dalawa sa nakaraang mga season. Kaya naman napuna ng mga taga-subaybay ang kawalan nila sa wishlist ng Alas Pilipinas Women. At ito na ang kasagutan. Muling naghahanda ang Sea Ponds Duo para sa pagbabalik sa buhangin. Bit-bit ang motibasyong maibalik ang dating kinang matapos mabigo sa 2023 SEA Games sa Cambodia. 2 beses ang nakapag-uwi ng bronze medal ang Tambalang Ponds at Rondina noong 2019 at 2022. Subalit hindi nila naulit ang tagumpay nang maglaro silang magkahiwalay ng partner sa kamakailang edisyon. Kasama ni Rondina si Jovelyn Gonzaga habang si Ponds naman ay kasama si Didge Rodriguez. Muling magtatambal ang dalawa sa buhangin kasunod ng katatapos lamang na 2024-2025 PVL All-Filipino Conference. Magugunitang nabigo ang kanilang mga indoor teams sa medal round. Natalo ang Chocomucho ni Rondina sa Akari para sa bronze, habang nagwagi ang Petrogas laban sa Creamline ni Pons para sa ginto. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Ang magiging lagay ng panahon sa buong Semana Santa, alamin. Sa MBC TV Global, South Korean ex-President Yoon Suk Yeol muling hinarap ang kasong insureksyon. At sa Hoy, bawal yan, bodyguards para sa mga kandidato sa eleksyon. Bakit nga ba ipinagbabawal? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, kapapasok lamang na balita, bus company na sangkot sa aksidente sa NLEX kagabi. Pinatawa na ng preventive suspension ng LTFRB. Para sa mga detalye, ibalita mo yan, Val Gonzalez. Val. Miss Karen, 30 araw na preventive suspension ang itinataw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa bus na sangkot sa aksidente kagabi, Lunes Santo, sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Sa 2 pahinang kautusan na inilabas ng LTFRB, inatasan ng operator ng bus company na isurrender sa ahensya ang mga 4 hire plates ng 6 na mga unit na nasa ilalim ng prangkisa ng nasangkot na bus. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chopilo Guadis III, sa ilalim ng preventive suspension, ang bus operator na si Wilson Hongsi ay kinakailangang sumunod sa mga inilabas na kondisyon. Una, ay sasailalim sa road safety seminar ang mga driver ng bus operator. Sasailalim din sa compulsory drug testing ang kanilang mga driver at konduktor at roadworthiness inspection sa lahat ng bus operator o sa lahat ng bus ng nabanggit na operator sa alinmang motor vehicle inspection center. Patay sa investigasyon ng mga otoridad, biglang lumiko mula sa lane 4 patungo sa lane 3 ang bus at bumangga sa isang van bago naman ito bumalik sa lane 4 at bumangga uli sa likuran ng isa pang truck. Hindi bababa sa 13 katao ang nasugatan sa nabanggit na insidente. Una nang ipinagputos ni Transportation Secretary Vince Dizon sa LTO na palakasin ang roadworthiness ng lahat ng sasakyan, lalo ng mga pampasahero na inaasahang maghahatid na mga magsisiwi sa iba't ibang mga probinsya ngayong Semana Santa. Val, pahabol na tanong lang. Oo, Val, Yes, yung 6 na bus na nabanggit mo, yan ba yung lahat ng bus na meron yung kumpanya o yung sinuspinde lang ng LTFRB ay partikular dun sa 6 na bus na nabanggit mo? Etong 6 na mga bus ay kasama dun sa prangkisa nung nasangkot na bus fuel. Pero marami pa silang mga bus. So technical... Yung nasa isang prangkisa lamang, yung pinatawan ng 30 days preventive suspension, UL. Alright. Maraming salamat, Val. Back to you, UL at Ms. Karen. Maraming salamat, Val Gonzalez.
Sa atin po muna ang ulat panahon ngayong Martes Santo. Delikadong heat index pa rin na nagbabanta lalo na sa mga kababayan natin na bibiyaheng probinsya kasabay ng Holy Week Exodus. Posibleng pumalo sa 43 degrees Celsius ang damang init sa Sangli Point sa Cavite, gayon din sa Puerto Princesa at Virac sa Catanduanes, pati na rin sa Iloilo at Negros Occidental. Dito sa Metro Manila, iba yung pag-iingat din sa banta ng 40 degrees Celsius na heat index. Bunsod pa rin ito ng mainit na easterlies na umiiral sa malaking bahagi ng bansa at patuloy na nagpapaulan sa Western Mindanao. Sa extreme northern Luzon, patuloy naman ang epekto ng frontal system na siyang nagpapaulan sa Batanes, Cagayan at Apayao. Batay naman sa special weather outlook ng Pag-asa ngayong Semana Santa, magbaon ng mahabang pasensya dahil tinatayang magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon sa halos buong bansa hanggang sa darating na Easter Sunday. Nananatiling maluwag at mabilis ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong Martes Santo. Sinabi sa DZRH ni NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio na bukas pa inaasahan ng pagdagsa ng mga motorista hanggang gabi at maging sa madaling araw ng Huwebes Santo. Kasado magpatupad ng counterflow bukas ng hapon mula Balintawak hanggang Marilao area. Ititigil din anya ang roadworks sa lahat ng lanes hanggang sa Lunes, April 21. Opo ma'am, dahil po sa experience natin ng taon-taon na yun nga po dagsa ng ating mga kababayang bumabiyahe, lalong-lalo na po yung panorte during Holy Wednesday po ng hapon hanggang Holy Thursday po ng hapon. So kami po ay agad-agad na ma-implement na po ng counterflow. Bukas po ng hapon, siguro mga alas 2 po ito, ire-ready na po namin yung counterflow mula po dito sa Balintawak. Tuloy-tuloy po hanggang Marilao area. Bilang paggalang naman sa diwa ng Semana Santa, ipagbabawal muna ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang conjugal visitation sa lahat ng kulungan sa bansa. Makatutulong din daw ito upang paghandaan ang dagsa ng mga pamilyang bibisita sa mga piitan. Magbabalita si Val Gonzalez. Pansamantalang hindi muna papayagan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang conjugal visit. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ito ay bilang pagpapakita ng respeto at pag-aayuno ngayong panahon ng Semana Santa. Aniya, tigil muna ang pribilehyo ng conjugal visit dahil hindi rin naman lahat ng mga 484 na jail facility sa buong bansa na nasa ilalim ng BJMP ay mayroong conjugal rooms. Sa ngayon ay pinag-utos na ni BJMP Director Roel Rivera ang mas mataas na antas ng alerto sa lahat ng kanilang pasilidad ngayong Holy Week. Sabi ni Bustinera, ito ay dahil na rin sa inaasahang pagtaas ng bilang ng mga bibisitang pamilya ng mga PDL o persons deprived of liberty. Ang mga hakbang na ito ay upang masigurong kaligtasan at seguridad ng mga bisita, personnel at maging ng mga taong nakakulong. Ang mga oras ng pagbisita sa mga pasilidad ng BJMP ay pinapayagan mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon tuwing weekdays, habang tuwing weekend naman ay mula 9:00 hanggang 5:00 ng hapon. Isa sa binabantayan ngayon ng BJMP ang mga sakit na dulot ng mainit na panahon gaya ng hypertension at mga summer-related diseases. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng OPM, malungkot na inanunsyo ng bandang December Avenue ang pag-alis sa kanila ng bassist na si Don Gregorio. Ang dahilan ng musikero sa kanyang pamamaalam sa banda, alamin sa Showbiz Report na ito. Matapos ang 17 taon, nagpaalam na sa OPM band December Avenue ang bassist na si Don Gregorio. Inanunsyo ito sa pamamagitan ng isang social media post kung saan ipinaliwanag ng musikero na sa pagkakataong ito ay magpo-focus muna siya sa kaniyang pamilya. Nagpaabot din si Gregorio ng pasalamat sa lahat ng mga nagmamahal sa banda at hiling ang patuloy na suporta ng fans sa December Ave. Inalala rin niya ang lahat ng mga lugar na kanilang narating
para maghatid ng musika. Mga alaalang babaunin niya mula sa mga kabandang itinuturing na rin daw niyang kapatid. Sa inilabas namang pahayag ng mga natitirang miyembro ng Huling Sandali Hitmakers, ipinagmalaki rito ang kontribusyon ni Don sa banda, hindi lamang bilang bahista kundi bilang isa sa mga founding member ng December Ave. At bagamat mahirap daw na hindi na ito makakasama sa kanilang pagtugtog, nauunawaan nila ang desisyon ni Don na maging full-time dad. Sa huli, nilinaw ng December Ave na hindi nila papalitan ang nagpaalam na kabanda. Bumuhos naman ng thank you at good luck messages ng fans para kay Don Gregorio. Ilan sa mga pinasikat na kanta ng December Avenue ay Dahan, Sa Ngalan ng Pag-ibig at Kung Di Rin Lang Ikaw na OST ng blockbuster movie Hello Love Goodbye. Sa iba pang mga balita, sinilbihana ng Commission on Elections o COMELEC ang isang mayoral candidate sa Pasay City dahil sa di umano'y racist nitong pahayag laban sa mga Bombay. Narito ang ulat ni Boy Gonzales. Pinagpapaliwanag ng COMELEC si Mayority Candidate at Incumbent City Councilor Edita Wawi Manguera ng Pasay City kaugnay ng umano'y pahayag ito ng diskriminasyon laban sa mga dayuhang estudyante sa Pasay City General Hospital. Ito'y makaraan ng nag-viral na video sa social media kung saan maririnig ang pahayag ng konsehal na nagsabing tanggalin na natin ang Bombay para mawala na ang amoy sibuyas sa Pasay Gen. Ayon sa COMELEC Task Force 8, posibleng lumabag si Manguera sa anti-discrimination at fair campaigning guidelines na nakapaloob sa Resolution number 1111 ng 6 o paglabag sa patas at makataong pagtrato sa lahat ng tao anuman ang lahi at pinagmulan. Binigyan ng 3 araw ang konsehal para magsumite ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan o madiskwalipika sa halalan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos na naging hatol na patalsikin sa pwesto si former South Korean leader Yoon Suk-yeol, muli na naman itong humarap sa korte para naman sa kaso nitong insureksyon na mula pa rin sa pinatupad na panandaliang martial law. Kung mapapatunayang guilty, maaari itong patawan ng parusang bitay. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Matapos ang naging impeachment case ni former South Korean President Yoon Suk-yeol kung saan ito napatalsik sa pwesto, nagsimula naman ngayon ang panibagong pagdinig para sa kaso nitong insureksyon na inuugnay sa pinutupad nitong panandali ang martial law. Pero bago pa man ang nasabing pagdinig, una nang iginiit niyo na hindi isang kudita ang pinutupad niyang batas militar, bagkus isa lamang mensaheng pangkapayapaan para sa lahat. Magugulat ang nagdeklarasyon ng batas militar sa South Korea na tumagal lamang ng halos 6 na oras matapos siyang akusahan ng oposisyon bilang anti-state at isang bantaraw umano sa demokrasya ng kanilang bansa. Kung sakali namang mapatunayang guilty si Yoon sa nasabing kaso, ay maaari itong maharap sa habang buhay na pagkakakulong o di naman kay patawan ng parusang bitay. Samantala, wala namang kinahantungan na naging pinakauling negosasyon sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas para manumbalik ang pinutupad na ceasefire o tigil putukan sa Gaza Strip, Palestine. Ayon sa report, unang iminungkahi ni Israeli Minister Steve Elkin sa Hamas ang pagpapalaya ng mas marami pang hostages kung saan mula sa 5 ay gagawin na itong 10 individual. Hindi naman tumanggi ang Hamas sa naturang proposal, ngunit humiling pa muna ng oras bago sumagot at nais na lamang ipagpatuloy sa ikalawang yugto ng ceasefire agreement. Sa kasalukuyan, halos 6 na hostages pa ang nasa kamay ng Hamas na pininiwala ang mahigit 20 na lamang dito ang buhay. Habang umakyat naman sa 1,500 Palestinians ang nasawi, simula na sumiklab ang giyera sa Gaza matapos ang naging tigil putukan na tumagal lamang ng halos 3 buwan. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik sa MBC TV Sports, Xavier Nunag magbibitiw bilang UAAP Basketball Commissioner. At sa Showbiz Spotted, anak ni Nikki Hill na diagnose na may Kawasaki disease. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Isang malaking tagumpay ng Pilipino ang pagkilala ng Google Maps sa West Philippine Sea. Para kay Senator Francis Tolentino, patunay lamang ito na tama ang polisiyang ipinatutupad ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo, kahit hindi anya maikakaila na kinikilala ito ng international community. Ang mga detalye tinutukan ni Raymond Dadpaas. Isang malaking tagumpay para sa lahat ng mga Pilipino ang pagkilalang iginawad ng Google Maps sa West Philippine Sea. Ito ang turing ni Senate Majority Leader Francis Tolentino matapos makita ang West Philippine Sea sa Google Maps. Ikinagalak ni Tolentino ang lumalawak na pagkilala sa West Philippine Sea mula sa international community at mga kilala at respetadong institusyon. Para sa senador, nagpapatunay ito na tama ang patakaran at polisiyang ipinatutupad ng kasalukuyang administrasyon hinggil sa West Philippine Sea alinsunod sa international law. Mahalaga rin umano ang matibay na suportang natatanggap ng Pilipinas mula sa iba't ibang bansa, kasamang mga nangungunang ekonomiya gaya ng Estados Unidos at ganoon din ng European Union. Binigyan din ni Tolentino na hindi lang gobyerno ang nagsusulong sa paglaban ng bansa para sa West Philippine Sea, kundi kasama na ang pagiging makabayan ng bawat Pilipino at ang kanilang aktibong kampanya online. Napansin tayo ng buong mundo dahil sa sama-samang pagkilos laban sa agresibong hakbang na ginagawa ng China sa West Philippine Sea, hindi lang kontra sa mga puwersa ng gobyerno, kundi pati na sa ating mga mangingisda. Umaasa ang Senate Majority Leader na susunod ng kilalanin ng Google Maps ang talampas ng Pilipinas na kasalukuyan pang tinatawag na Benham Rise sa kanilang app. Si Tolentino ang nanguna sa aktibong kampanya para igiit na atin ang West Philippine Sea bilang chairman ng Senate Special Committee on Admiralty Zones. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa dami ng nangyayaring paglabag sa karapatan ng mga manggagawa, nanindigan ang Trabaho Party List na isusulong nito ang pagpataw ng karampatang parusa at paggamit ng hustisya. Ito'y upang tiyakin ang kapakanan ng mga kababayan natin sa loob o labas man ng bansa. Nagbabalik si Edniel Parosa. Isusulong ng 106 Trabaho Party List sa Kongreso ang mas mahigpit na parusa sa mga manggagawang biktima ng mga labor violations sa bansa. Ayon sa 106 Trabaho Party List, maraming manggagawa ang nakaranas ng mga paglabag sa sektor na ipinumto ng Federation of Free Workers at ng Danish Trade Union Development Agency sa kanilang report. Pagdetalye pa ng 106 Trabaho Party List sa nasabing labor report, kabilang sa mga violation na nararanasan ng mga Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo ang illegal na dismissal, wage theft at iba pa. Kaya naman sabi ng 106 Trabaho Party List, hindi nila hahayaang manahimik lamang ang mga biktimang manggagawa. Inihayag ng 106 Trabaho Party List na kung papalarin sila sa Kongreso, plano nilang makipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment na reviewin ang mga mekanismo upang agarang makaresponde ang mga kinauukulan at matugunan ng labor violations. Layo ng 106 Trabaho Party List na isulong ang mga reforma sa sektor ng paggawa, maging sandigan ng mga manggagawa at mapalakas ang kanilang mga karapatan at benepisyo bilang mga manggagawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpositibo sa iligal na droga ang isang bus driver matapos nitong sumalang sa surprise drug test sa Davao City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Kinumpirma ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-11 Regional Director Edgar Hubay na isang driver ng bus ang nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga sa isinagawang Oplan Harabas o surprise drug test na inilunsad kahapon ng umaga, Abril 14, 2025. Inilunsad ang aktibidad sa dalawang terminal sa Davao City, una sa Davao City Overland Transport Terminal o DICOT at Gaisano Mall Bahada Terminal o Passenger Van. Dagdag pa ni Director Hubay na 100
105 bus at van drivers ang inaasang sa ilalim sa drug test, ngunit 99 lamang ang nagpakita habang isa rito ang nagpositibo. Kaagad na sa ilalim sa confirmatory test ang driver at kung magpositibo pa rin ang resulta, isa sa ilalim ito sa kanyang kasalukuyang antas ng adiksyon. Hawak na ang lisensya at nakakustodiya na sa Land Transportation Office o LTO-11. Bukod sa PDEA, makikipag-ugnayan sa kanila ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB-11 at LTO-11 para matiyak na ligtas ang bawat biyahe ngayong Semana Santa. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktima na nakilalang si Pablito Culanco, 45 anyos, may asawa, driver, trusyudente ng Barangay Victoria, Alamino City. Sa ulat ni Mabini OIC Chief of Police Major Jade Magkaraik, alas 4:40 ng hapon kahapon, nakatanggap sila ng reported drowning incident sa Balingkaging River sa Barangay ni Baliw at agad nagresponde ang kanyang mga tauhan at nabatid sa kasama ng biktima na isang 35 anyos na babaeng residente ng Barangay Lucap, Alamino City, na ayon sa kanya naglangoy ang biktima sa ilog at nakatuwa niya na ihagis ang plastic bottle ng shampoo at kanya itong sisisirin. Subalit natangay siya ng malakas na agos at napunta sa malalim na bahagi ng ilog at lumubog na ito. Katulong ng PNP, ang MDRRMO at Bureau of Fire Protection sa sinagawang rescue operation at bandang alas 5:30 ng hapon na-recover ang biktima sa nabanggit na ilog sa may barangay Poblasyon na at agad na itakbo sa Pangasinan Western Hospital sa Alamino City kung saan idineklarang dead on arrival na ni Dr. JC Ann Lumaging Quintas. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, alis 31 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga baril at mga bala na ginamit mga private armed group sa Samar na hukay ng mga kapulisan. Nangyari ito alas 5:39 ng umaga sa Barangay San Jose, Calbayog City. Ang pinag-isang puwersa ng kapulisan sa Samar at Calbayog kasama ng Police Regional Office pinangunahan ni Lieutenant Colonel G. Real Pales po ang Chief ng Provincial Intelligence Unit, Calbayog City Police Station, pinangunahan ng Chief of Police Lieutenant Colonel Denver Rivita, Police Colonel Antonito Eric Mendoza ang Provincial Director ng Samar at Colonel Rodrigo Soriano ang OIC ng Regional Intelligence Division ng Police Regional Office sa mamagitan ng isang informat na tuklasan ng kapulisan at nahukay ang iba't ibang uri ng baril, mga bala at magasin. Ang mga baril ay gamit ng Managaysay Potential Private Armed Group na inorganize dati ni Jimmy Managaysay na nabaril at namatay noong nakaraang taon sa Cebu City matapos madismiss ang kaso nito sa korte. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R. Stratito Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. No bodyguards kasama sa listahan ng mga ipinagbabawal ng Commission on Elections o COMELEC ang paggamit ng mga kandidato ng mga security personnel o bodyguard ngayong kasagsagan ng pangangampanya. Ano nga ba ang parusang ipapataw sa mga kandidatong lalabag dito? Alamin sa report na ito. Ngayong election period, hindi maiiwasan na dumugin ang mga kandidato na nangangampanya ng kanilang mga taga-suporta, lalo na kapag nagbabahay-bahay ang mga ito o kaya naman ay dumadayo sa mga bayan para sa mga campaign sortie. Kaya naman, normal lamang na sumangguni ang mga tumatakbong opisyal sa otoridad para sa proteksyon at seguridad sa kasagsagan ng kampanya. Ngunit, mahigpit na ipinagbabawal sa batas na gumamit ang mga kandidato ng mga bodyguards kung wala naman itong pahintulot sa polling body o sa Commission on Elections. Sangayon ito sa Section 33 ng Republic Act 7166 o ang Act Providing for Synchronized National and Local Elections for Electoral Reforms authorizing appropriations therefore and for other purposes. Pahihintulutan lamang ito ng COMELEC kung mapapatunayan ng kandidato na may banta ng panganib sa kanyang buhay. Kailangan itong i-request ng kandidato at saka lamang pwedeng magtalaga ang COMELEC ng miyembro ng Philippine National Police o PNP o Armed Forces of the Philippines o AFP o iba pang mga law enforcement agency para matiyak ang kanyang kaligtasan. At sino mang lumabag dito ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 1 taon at hindi higit sa 6 na taon. Papatawan din ito ng diskwalifikasyon sa pagtakbo sa anumang pampublikong posisyon at babawiin ang kanyang karapatang bumoto. At kung dayuhan man, kailangan muna nitong isilbi ang angkop na kulong bago ito ipa-deport.
Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Magbibitiw na sa posisyon si Xavier Nunag bilang commissioner ng UAAP Basketball matapos ang 2 season. Ang dahilan ng opisyal, ihahatid ni Millie Borja. Inanunsyo ng UAAP na magbibitiw si Xavier Nunag bilang commissioner ng liga para sa basketball upang mag-focus sa kaniyang iba pang negosyo. Epektibo ang kanyang pag-alis sa April 18, 2025. Pinangasiwaan ni Nunag ang UAAP basketball competition mula season 86 hanggang season 87 at nagsilbi rin bilang acting commissioner ng season 85 high school boys basketball tournaments. Sa panunungkulan ni Nunag, may 2 itong deputy commissioners, si Marvin Benvenida para sa high school boys division at attorney Mariana Lopa para sa collegiate women's at high school girls division. Nauna nang magbitiw si attorney Lopa ngayong taon upang ituloy ang iba pang layunin sa kanyang career sa sports. Samantalang magpapatuloy sa serbisyo si Benvenida at itinalaga bilang acting commissioner para sa paparating na 3x3 basketball tournament sa Mayo. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ibinunyag ng TV host singer na si Nikki Hill ang pakikipaglaban ng kanyang bunsong anak sa isang rare condition. Ang 3 taong gulang na si Maddie na diagnose kasing may Kawasaki disease. Narito ang Showbiz Report. Na-diagnose na may isang rare condition ang anak ng TV host singer na si Nikki Hill. Sa kanyang social media account, ibinahagi ni Nikki na tinamaan ng Kawasaki disease ang kanyang 3-year-old daughter na si Maddie, kalakip ang ilang kuhang larawan habang sila'y nasa ospital. Pag-amin ni Nikki, ngayon lang nila narinig ang naturang karamdaman. Ayon sa Johns Hopkins Medicine, isa itong rare heart condition na nagdulot ng mataas na lagnat at pamamaga ng blood vessels o yung daluyan ng dugo at karaniwang kinatamaan ng mga batang edad 5 pababa. Bilang mommy, masakit anya kay Nikki na makita ang anak na nahihirapan. Pero sa kabila nito, labis ang kanyang pasalamat sa lahat ng mga kaagapay sa kinakaharap na pagsubok, special mention ang doktor ng anak. Sa ngayon ay nakalabas na raw sila sa ospital at nagpapagaling na si Maddie sa kanilang tahanan. Marami naman ang agad nag-alala at nagpaabot ng prayers. Kabilang na nga riyan ang parokya ni Edgar frontman na si Chito Miranda na nauunawaan ang sitwasyon ni Nikki dahil ibang stress daw talaga kapag ang anak na ang may sakit. Bukod kay Maddie, may isa pang anak si Nikki Hill at ang kanyang non-showbiz husband na si BJ Albert, ang kanilang 7-year-old son na si Finn. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong Martes Santo. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.